Magandang araw mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Nakakatawang balita ito mga kabayan. Senator Raffy Tulfo or Senator Raffy Tukmol pinayuhan ng isang small vlogger na gustong ipakulong ni Tukmol. Tila ba nakakatuwa ang pangyayarang ito sapagkat kilala natin si Raffy Tulfo aka Raffy Tukmol na sobrang tapang, pero kung siya naman ay pinagsasabihan ay natatameme na lang. Haral muna kasi tayo, Senator Tukmol, para hindi ka laging nagkakalat. Attorney Libayan, pinayuhan din si Tukmol at pati rin si Attorney Claire ay mayroon ding payo sa Tukmol na senador na ito. Para sa buong detalye at impormasyon, panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, ang isyong ito ay naging usap-usapin din sa social media. Merong isang netizen na nagsasabi, hindi ba pwede ipa-audit ng SEC ang account book ni Raffy Tulfo in Action Foundation para makita kung magkano pumapasok na from YouTube and other sources, or baka ginagawang front lang yan, foundation. Ang isyong ito ay naging usap-usapin din sa social media. Merong isang netizen na nagsasabi, hindi ba pwede. Sabi din ng isang netizen, agree ako, magaling si Attorney Libayam. Ang gusto ko pang isa sa kanya, may follow-up yung comment niya word by word. Mima Alicia, marami kang matututunan sa kanya, ihang. Sabi din ng isang netizen, agree ako. At sabi din ng isang netizen, kahit ako dati nabudol ni Tulfo, pero ngayon namulat ako sa tama dahil kay Attorney Libayan. At sabi din ng isang netizen, Feeling nasa RTI-AC si Raffy Tulfo kapag nasa Senado. Diba? Grandstanding. Diba kasi iba ho yung galawan niya sa Raffy Tulfo. At the same time, dapat iba din yung maging galawan niya sa Congress. Ang problema ni Raffy Tulfo is yung ugali niya doon sa Raffy Tulfo in Action, dinadala niya sa Congress na tila baga akala mo siya ang naghahari-hari. Yun. Napansin din ni ma'am. Hari-harian. Hari-harian sa Senado. Tama naman eh. Diba? Lahat na lang kinontra niya. Tapos, ano pa? Credit grabber pa, no? Diba? Kay Senator Loren Legarda, napanood niyo ba yan? Reaction niya, no? Ni Attorney Clay Castro. Diba? Okay, in the matter of facts na totoo ba na matulungin itong si Raffy Tulfo, Mima? How sure you are? Ganito guys, sa Raffy Tulfo in Action, may mga iilang vloggers ako nakausap. 3. Lahat sila nag-try na magpatulfo. Yung isa, napayagan. Pero ang consequences kasi dito guys, hanggat hindi wala kang pinakapitang marikit na pangalan, wala kang pangalan, hindi ka talaga papansinin. At kung yung issue mo ay napaka-serious, tapos wala ka din naman talagang pangalan, hindi ka napapansin agad-agad sa Raffy Tulfo in Action. Pero pansin nyo, pag yung mga sikat na mga vloggers ng papatulfo, di ba? Agad-agad. So same thing lang din no, sa mga alam natin, no. Yung sinasabi ni Madam, which is patunay lang na totoo yung ating mga nakikita, yung ating mga komento tungkol sa pagpunta mo sa RTI, kung di ka sikat, kung di viral, di ba? Na dinidebunk nila. Pero diba? Ito si ma'am, neutral to eh. Pero alam niya. Diba? Kinabukasan, nakakapagpatulfo agad. Pansinin nyo yung mga taong may hirap tapos... kahit nga po ma'am hindi nagpapatulpo eh. Diba? Basta viral. Kagaya nung kay Aura. Diba? Hindi naman nagpatulpo si Aura eh. So ano nangyari? Pahiya. Kahit walang sense, basta mapagkakakitaan lang nila yung
ang ama ay ang anak ni rape ang kanyang ano, ganito ganyan. 'Di ba yung mga sensitive topic na hindi naman dapat. Naalala ko tuloy si nito, sabi niya, pag ang Pilipinas ay tahimik, pag ang Pilipinas ay walang nag-aaway na mag-asawa, walang nag-aaway na magkapitbahay, walang iko-content si RTIA. Biniburst Di ba? outside the world, 'di ba? Kasi malaking kahihiyan, hindi na sana tinatopic, pero tinatopic nila for the sake of the views. Ngayon, Okay? napapansin nyo na, totoo, madaming mahihirap ang natulungan si Raffy Tulfo in action. Kasi But- guys, In exchange of, ulit natin. as a content creator, alam ko yan kasi vlogger din ako. Ganito ang eksena, guys. Yeah. Sabihin na lang natin si Raffy Tulfo, nagbigay ng 100,000 diyan sa mahirap na yan, sa isang tao na yan. Tapos, can you imagine, guys, na yung content ni Raffy Tulfo sa isang tao lang yan, umabot ng 2 million views, 3 million views. Tapos, part 1 pa lang yan. Wala pang part 2, part 3, part 4, part 5, hanggang part 10. Di ba mga... What? May part 10? Di sobra ka ng pinagkakitaan sa isang content lang. Tapos magkano bibigay, ma'am? linya-linyang tirada, mga part. So, imagine, kung yung part 1 na yan, trending, malamang susundan yan yung part 2, part 3, hanggang sa kung ilang part yan, hanggang sa matapos ang issue. Guys, mas malaki ang return dito kay Raffy Tulfo in action. Tumulong siya, sabi na lang natin, tumulong siya ng 10% na nabawas sa kanyang kinita, pero ang bumalik sa kanya sobra-sobra pa sa 100%. Biruin mo, nagngal-ngal ka lang dyan, nanakot ka lang dyan, diba? Tapos kumita ka ng sandamakmak na pera. So anyway, ang pagtulong kasi ni Raffy Tulfo, sa napapansin ko lang although tumulong siya, pero related pa din sa poverty porn. Alam niyo yun, guys, na tutulong pero may kapalit naman siya in exchange. Tinulungan niya yung tao, binigyan din naman siya ng tao ng content. Imagine, tapos may mga malalasawang topic kung minsan, 'di ba? Ang ari ni ganito ganyan, ang misis. Meron ba nun? Kasi 'di ba tinapik ko yung yung mga title ng ng mga content niya, 'di ba? Tinapik ko 'yan. Pero wala akong nakita. Pero may nakita ko yung bubuka-buka ka yun eh. Meron yung kaso lang hindi ko na naipakita dun sa video ko. Hindi ko na mahanap. Pero alam ko na content yun ni attorney, di ba yan, no? Kaya, tuloy natin. Ganito My ganyan. goodness. Ang misis mo ay ganito ganyan, ang mister, mga kabit issue, ganyan. So, wala namang masama kasi Raffy Tulfo in action, sinusumbong nila yung problema nila wala namang masama. Pero yung mga sensitive topic naman sana na hindi na dapat tinatackle, pwede naman tulungan in private. Bakit kailangan pang isiwalat? At saka, kasi man pag in private, wala daw itutulong. Saan daw kukuha itutulong? Diba? Pero, hindi lingid po sa kaalaman natin na ang RTIA ay foundation. Diba? So, malamang maraming nagdo-donate dyan. Kaya lang, hindi nila binobroadcast na may mga nagbibigay dun sa kanilang foundation. Bukod pa dun sa content nila. Tama? O, kaya tayo kaya kayong mga Tulfo fanatics, huwag na kayong pabudol naman. Diba? Kitang-kita na eh. Kitang-kita na eh. Yung mali eh. Diyan pa rin kayo, bulag na bulag. Patuloy natin. totoo guys, tingnan nyo si Super DM. Example ko na lang siya, na-scam daw siya sa paluwagan. So I don't know the whole story of this young boy, kung totoong na-scam siya. But then duminig daw siya dito kay Raffy Tulfo in action. Pero hindi daw siya napakinggan, parang in-ignore lang siya. Kasi nga, wala namang masyadong malakas na pangalan itong si Super DM. But then, kapag mga vloggers na ang issue ay kukunti lang naman, tapos kilalado, 'di ba? Ang bilis ng agarang aksyon. So yun lamang yung hindi ko gusto kay Raffy Tulfo in action. But then, yung pag-uugali niya, the way na maging prangka siya,
Totoo naman. Pero guys, dito sa mga vlogger na kakasuhan daw ni Raffy Tulfo, pabor ka ba, Mima? Well, hindi. Hindi ako pabor sa kakasuhan daw ni Raffy Tulfo. Kasi daw, araw-araw daw siyang kino-content, ganito, ganyan. Eh, kung hindi mo din naman binibirada, 'di ba? Wala din naman, di naman, mananahimik na lang sana yan eh. Kaso, tinitirada nyo din. Ang isang pagkakamali ay hindi pwede sundan ng isa pang pagkakamali. Mhm. Ako nagiging balance lang ako kay Attorney Libayan. Mm. Sa Attorney Libayan, likas na, magaling na abogado. Ayan. Papayuhan na ni Madam Mima, si Attorney Libayan at si Idol Rapi. Go! Magaling yan sa lahat ng aspeto. Viewers ako ni Attorney Libayan. So, I am not here today para magpa-etos sa inyo, sumusaw sa issue. Kasi madami din naman kasi nagtanong sa akin kasi vlogger din naman daw ako. What is my opinion? What is my comment? What is my views, beliefs dito sa kay Raffy Tulfo in action na sinasabing nilang kakasuhan daw yung mga maliliit na vlogger. Kaloka, merong tumutulog na marikit dito sa ano ko, sa tabi ko. Anyway, ako, totally, wala naman ako kasalanan. So, hindi naman ako matatakot. But then, syempre, as a vlogger, pinoprotektahan ko lang din ang mga kapwa ko vlogger. Kasi alam ko din naman na may mga pinanghuhugutan yung mga Tama. yan. Nice. Thank you, Mama. Thank you. Thank you. Sa yung mga pagprotekta sa ating mga sa yung mga kasama. Kasi small vlogger ka pa rin, Ma'am eh. Di ba? Kasi si Attorney Libayan, small vlogger pa rin eh. So, tuloy natin. Yan sila yung mga vlogger na basta sa Attorney Libayan. Attorney yan Siya yung tipo ng attorney na masasabi ko na walang pinakatakutan. Binantaan, may death threat na, Yes. wala siyang pinakatakutan. To the point na iniidolo ko siya. Although may mga bagay na hindi ko nagugustuhan sa kanya, Like, sa personality niya guys but then sa kanyang mga content, just to be fair, ang gaganda ng mga content niya. Minsan dyan pa nga ako kumukuha ng content ko Kasi nakikita ko, ay, nabigyan ako ng knowledge. 'Di ba? Magaling si Attorney Libayan. Hindi ko lang magaling talaga, Ma'am, si Attorney Libayan. Kaya nga, unang napanood ko pa lang yung isang video niya, bumilib na ako. Yung passion niya, yung kanyang dedication sa kanyang advocacy. Diba? Kasi nagumpisa lang siya sa halos wala namang sumusuport sa kanya. Diba? Pero dahil sa malakas na loob niya at dahil sa pagmamahal niya sa bayan, sa ating mga kababayan, gusto niyang baguhin yung mindset ng mga kababayan natin na, diba, nabubudol ng RTIA. Diba? Na gusto niya na ating mga kababayan ay maging independent, na iangat ang sarili. At sa kabila ng halos mag-isa lang siya noon, ngayon dumadami na yung support niya na nanggagaling sa taong bayan. Kaya maraming salamat sa iyo, Attorney Libayan. sure na bakit ganoon ho ang Raffy Tulfo in action sa kanya. Well, kasi sabi din naman daw ng iba, araw-araw daw na kino-content niya si Raffy Tulfo. Talagang araw-araw na iko-content niya si Raffy Tulfo kasi in the first place, may mali. Yun. Diba? Imbis na i-resolve ang issue, dinadagdagan pa. And hoping naman sana na magkasundo na sila. Diba? Kasi Yun lang. Yun lang, Ma'am. I don't think kung magkakasundo. Yeah. Kasi parang ako sa akin lang hindi naman personal Hindi naman personal yung nila. Wala naman personalan dun sabi nga lagi ni attorney, issue hindi tao. So kaya lang kung titingnan mo yung situation, yung content ni Raffy Tulfo kasi ang gustong mabago or yung mga content niya na gustong mabago dahil sa mga content niya, gusto mabago ni attorney. Yun nga yung mindset ng mga tao dun sa mga content ni Raffy Tulfo hanggang sa sana baguhin na nila yung kanilang style ng pagtulong sa tao. Yun lang naman, yun ang gusto ni attorney. Kaya kung hindi babaguhin ng RTIA yung kanilang way ng pagtulong sa tao, malabo siguro na magkaroon ng
Pagkakasundo na sinasabi niyo. Pero hindi personal hindi personal. Kasi issue nga hindi tao eh. Tuloy natin. Attorney din si Attorney Libayan. Baka makuha yan ni Raffy Tulfo dyan sa Raffy Tulfo in action, di ba? Instead na mag-away, bakit hindi na lang mag-unite? Totoo walang binatbat si Attorney Libayan. Magkano yung subscriber ni Tulfo? 22 or 23 million? I don't think so. Basta sobra 20 million ang 27 million, ma'am eh. subscriber niya. Samantalang sa Attorney Libayan, 500,000. Ang layo, guys. Actually, wala pa pong 500,000. So, sobrang layo talaga. Kaya nga small vloggers. Versus, sabi nga David versus Goliath. Ng agwat ni Raffy Tulfo at ni Attorney Libayan. But then, I stand for the right. So, hindi ko naman sinasabing tama at mali si Raffy Tulfo. Hindi ko naman sinasabing tama at mali itong si Attorney Libayan. Ako, medyo nalito ako doon, ma'am. Okay, tama. Hindi mo sinasabing tama at mali si Raffy Tulfo. Ganon din si Attorney Libayan. Sabi mo kanina, ang mali lang ay yung way ng pagtulong. Okay, diretso natin. instead na mag-away, magkasundo na lang. Kasi may utak din naman. Ma'am, wala pong away na... sa totoo lang, wala namang away na nangyayari, no? Iba lang kasi ang isip ng mga Tulfonatics at ni Raffy Tulfo. Akala niya, kahit na ulit-ulit sabihin ni Attorney Libayan na na issue hindi tao, parang hindi nila maintindihan kasi na issue lang ang binabanatan dito ni Attorney Libayan, ano? Pero parang pakiramdam nila pine-personal na sila. So wala namang sigurong away na personal. Kasi sabi nga ni Attorney, hindi naman siya galit kay Raffy Tulfo. Actually, kapag may ginagawang tama naman si Raffy Tulfo, pinapansin din naman ni Attorney, pinupuri niya. Agree ako dyan sa sinabi ni Raffy Tulfo na yan. Gumaganon siya kahit naman yung ibang mga vloggers eh. Diba? Tuloy natin. Si Attorney Libayan na pwedeng magamit ni Raffy Tulfo at itong si Raffy Tulfo pwede niya magamit si Attorney Libayan, pwede silang magamit ang dalawa. And gamitan na lang ganun. Gamitan na lang sila, ma'am. Hindi. Joke lang, ma'am. ang akin lang naman sana dito sa Raffy Tulfo in action, maging fair naman sa lahat. Huwag yung puro lang sikat, huwag lang kung saan kayo makakapag-benefit. Yun yung mali na nabanggit nyo. Ayun naman na binanggit nyo ulit ngayon. So, may nakita ka pong mali kay RTIA. Ano po, I don't think may nakita kang mali kay Attorney Libayan, no? Siyempre, nobody's perfect naman. Nagkakamali din naman siguro si Attorney Libayan. Dapat be real, di ba? Kung sino yung totoong nangangailangan, kung sino yung totoong yan yung tulungan nyo. And kay Raffy Tulfo naman, sa personality niya, yung pagiging maangas mo sana sa Raffy Tulfo in action, wag mong dalhin dito sa Senado. Kasi hindi naman sa lahat ng oras ay tama ka dyan sa Senado. Ano yung na-implement mong batas? Yun, diba? patay na. Wala pang na-implement. Meron siyang binubuo, ma'am. Sila yata yung road rage bill ba yun? Pero parang sponsor lang yata siya doon? Or silang, pamilya yata nila? Go. Hindi ko alam guys, kasi di pa naman ako nag-research sa mga ini-implement, gusto kong ipa-implement ni Raffy Tulfo na batas. Well, sa nabasa ko... At saka yung ma'am, yung... ano ba yun? Kapisanan ng mga vlogger ng Pilipinas. Patay na. Kapisanan ng mga vlogger ng Pilipinas. Last month or basta month ago, meron siyang gustong implement na batas na na-implement na before. Iniba niya lang yung concept. Anyway, basta, yun. Yung napansin ko kay Raffy Tulfo, meron ka namang mga abogado, meron ka namang mga diba, mga kasapit. Bakit hindi mo paisipin yung mga kasamahan mo kung ano pwedeng gawin mong batas? Actually, sandaang abogado yun, ma'am, no? Bakit nga ba, no? Tama ka rin eh. Bakit nga ba wala siyang maisip na batas sa dami ng abogado niya na pwedeng magpayo sa kanya, di ba? Tama. Ewan.
na bago. Diba? Kaloka. Anyway, yun lang. So, So yun ang mga kababayan, mga kabatas, mga ka-UB. Yun, yun ang pananaw ni ni Ma'am Mima Alicia. Patungkol nga po sa pagkakaso ni Idol Rapi sa mga small vloggers, no? So hindi siya pabor. At yun nga, sabi niya, pinoprotektahan din niya yung mga kapwa niya small vloggers, kagaya natin. Salamat doon, ma'am. And yung payo niya na sana magkasundo. What do you think, guys? Comment down. Mangyayari kaya yun? Well, I hope someday mangyari, no? Pero dapat in a good yung tamang lang dun sa tama, no? Sabi ko nga, siguro kung mababago yung mga content nila, no, yung way ng pagtulong, mangyayari yan. Diba? Yun kasi ang gustong walain ni Atty. Libayan, yung mga ganong content nakakasira ng family. Gaya ng content niya kagabi, no? May isang pamilya na naman ang nasira dahil kinontent nila. Instead na maayos pa, pinroad ka sa buong mundo. Diba? So, yun lang, no? Sa napanood niyong video mga kabayan, ano naman po ang inyong mga opinion? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento at reaksyon. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your opinions matter. Huwag pong mahihiyang magbigay ng inyong mga saloobin, mga kabayan. At syempre, huwag niyo din pong kakalimutan i-share ang video ito upang inyong mga kaibigan at kapamilya ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like. Hanggang sa muli!